ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo patay sa Davao de Oro ug upat sa Davao Oriental sa managlahing landslide epekto sa daot nga panahon. Pipila ka kalsada na danyusab. Daghang lugar sa Mindanao gibaha tungod sa halos walay undang nga pag-ulan. Mga barangay sa Davao City nakaalerto sa posibleng epekto sa daot nga panahon. Dagan sa trapiko, apektado human na tumba ang usa ka punuan sa kahoy sa kadalanan sa General Santos City. Usa ka iro naluwas human nalanag sa gingong nakaon nga baki sa Tupi, South Cotabato. Og uyuan, gikalingawan kay kalit nawala sa tunga-tunga sa ilang inuman tungod kay nagkayak. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dili moubos sa 7 ang patay sa managlahing landslide sa Davao de Oro ug Davao Oriental dala sa kusog nga pag-ulan epekto sa shear line. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara lakip sa namatay ang magbanay nga dunay 4 ka miyembro sa pamilya sa Mati City, Davao Oriental. Samtang daghang bahin sa Mindanao ang gibaha ug naglandslide tungod sa way puwas nga pag-ulan. Gikaon na sa kusog nga bulog sa tubig sa sapa ning bahin sa karsada sa Purok 7 Kiukmay, Laak, Davao de Oro. Resulta sa way puwas nga ulan. Makita pa ang pagdahili sa yuta nga gibarugan sa putol nga karsada. Rason nga dili na makaagi ang mga sakyanan padulong sa barangay Aguinaldo gikan sa Kiukmay ug vice versa. Sa Moncayo, Davao de Oro, patay ang 2 ka individual humad matabunan og yuta tungod sa landslide sa barangay Rizal. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Center, ginapangita pasab ang laing bata nga gituohang natabunan apan naundang matud pa ang operasyon tungod delikado pa ang lugar. Sa Mati City, Davao Oriental, patay ang usa ka magbanay human matabunan ang ilahang balay sa midahiling yuta sa Upper Salazar, Barangay Central, kaganihang buntag. Gigamitan og bakho aron makuha ang baga nga yuta nga mitabon. Dayon gihinay-hinayan og kalot sa mga responders gamit ang pala. Hangtod sa nakuha ang patayng lawas sa amahan, buntis nga inahan ug 2 ka minor de edad nga anak nga pulos babae. Ang taas. Sumabay yung bahay doon nagtagkanan sila ng lupa. Unfortunately, ang doon sa excavation, napatay na talaga sila. Sa New Bataan, Davao de Oro, nababagan na ang approach sa Batoto Bridge. Rason nga, wa una kinigipaagian tungod sa kadelikado niini. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang alternatibong ruta pwede moagi sa sentro sa Barangay Panag, padulong Barangay Katipunan, lahos sa Compostela. Ang kabalayan sa Barangay Doña Andrea, lungsod sa Asuncion, sa Davao del Norte, gilunupan sab sa taas nga level sa tubig baha. Hinay-hinay nga binahili ang yuta sa Barangay Pangyan sa Trento, Agusan del Sur tungod sa nagsigi nga ulan. Kalayon, gikan sa highway, nakatong lugar, abandoned to siya na himuon covered board sa barangay in the future. And then, katulad kita na to nga mga kahoy, mga abandoned to siya nga balay. Kung ang nag-evacuate ato, katong dool na, ang katong balay nga hapit na maabdan o landslide, kung nag-evacuate na mo. Walay casualties ato, ma'am. Nabala ka sila, sangnit nagsigi para og dahili ang yuta. Ina-ina po sa landslide katong area. So, kung magsige-sige siguro yung ulan karon, posibilidad mo abot na to sa highway. Anaa sa 800 families ang anaa sa evacuation center, pero ang gikagulan nila hapit na mapuno. Rason nga ilahang giandam ang mga establishmento sa poblasyon aron himuong evacuation center. Sa Bislig, Surigao del Sur, kita ang paghagros sa tubig sa inilang tourist attraction na Tinoyan Falls. Busa, temporaryong gisuspende ang operasyon sa lugar alang sa kaluwasan sa publiko. Samtang, as of 6 a.m. kaganiha, gilangoy na sa mga responders aron maluwas ang mga residente nga natrap sa ilahang balay tungod sa taas nga level sa tubig sa Barangay Tabon.
Gisakay na sila sa mga rescue boats aron mahatod sa evacuation centers. Sa Maglikian, Requina, Purok 7 sa mong barangay, giuna og rescue ang mga bata ug senior citizen sa taman hawak nga baha. Gisulod na sab sa tubig baha ang barangay Mone National High School. Nilapaw ang Post 1 Tabon River ug minagayday sa karsada. Sumala sa lokal nga panggamhanan, di kini maagian tungod sa kakusog sa sulog sa tubig. Giabisuhan ang mga motorista nga dili una moagi dinhi. Sara, sumala sa PDRRMO no nga tulo ang patay sa Mungkayo, Davao de Oro. Magbanay ni sila sa kamahan o giyahang duha ka anak nga lalaki. Ang pinakabata 7 years old. Gani ang PDRMO karon naka-standby na ilha mga gamit no sa pagigalayon usab no sa 25th Infantry Battalion sa 10th ID no ato ang kasundaluhan nag-andam na pod no para sa mga posibleng pagahimuon nga rescue operations. Ang lakat sa panahon karon dunay pagpanaligsik no dinhi sa Nabunturan, Davao de Oro. Sara. Okay, daghang salamat ug pag-amping mo diha, John D. Esteban. Naka-alerto sab ang mga barangay sa Davao City sa posibleng epekto sa nasenating daot nga panahon nga resulta sa shear line. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, hugot nga monitoring sa lakat sa panahon o clearing operation sa mga kanal ang ipahigayon sa mga BDRMO personahe sa barangay tungod sa hulga sa hazards nga resulta no usama sa pagbaha o landslide nga resulta sa sagunsong pag-ulan. Tungod sa nasinating walay puas nga ulan sukad pa kagahapon, nagpagula na og abiso ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tanang barangay nga giilang landslide prone areas nga ipreposesyon ang ilang resources ug i-monitor ang ilang area of responsibility. Hugot nga monitoring sa kasapaan ang ipahigayon sa mga personahe sa barangay Matina Pangi Disaster Risk Reduction and Management Office. Napulo man gud kapurok sa ilang barangay ang flood prone o taas ang risgo nga mabahaan o galing mulapaw ang tubig sa sapa. Hinoon, ana pa sa safe level ang sapa o mga creek sa ilang barangay. Coordinate mi sa mga purok leaders nga i-aware po ang mga residente. No? So para kagahapon pa man ng ulan, so wala pa man tayo nakita ng mga pag-usab sa mga landslide area. But time to time, 24/7 po mi nag-monitoring sa mga landslide. Likewise, ato ang mga hazard sa baha. No? Nakaandam na sabing ilang rescue gears o equipment o galing magpatuman o preemptive evacuation. First, nakamonitor man ta sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Apo Base. So, naatay mga communications nga makuha, no? Gikan sila sa upland areas. And then, pag magsaka ang upland area like Matina Biao or sa Carmen, bagsak man na ang tubig dito. So, makahatag man din early information ng ato ang City Disaster Office. And then, kami po dito sa barangay, alert na po namo ang mga residente katong nagpuyo mismo doon sa ato kasapaan. Sa Purok po Gilawis, Barangay Dalyao sa Turil District, nag-clearing operation ang mga sakop sa Barangay Canal Brigade aron hinluan ang kanal nga usa sa mga catch basin. Busa, gipanguha ang mga basura o gipalawman sab ang kanal aron nga diretsyong makalusot ang tubig ug malikayan ang pag-overflow. Para dili mo overflow di sa ibabaw. Ni overflow na dito sa ibabaw. Naadiri ang mga nagbara nga mga bato, dagkong kahoy o mga basura. Apektado sab sa daot nga panahon ang biyahe sa mga sakayang pandagat. Kaganinang sayo sa buntag, gihang gisuspende sa Coast Guard Igacos ang tanang biyahe sa sakayang pandagat gikan og padulong sa Talikod Island. Hinoon, gibalik ang operasyon bandang alas 9:15 sa buntag. Busa, operational na ang tanang sakayang pandagat gikan og padulong sa Samal Island. Sara, sa karon baguhay lang nito ang ulan apan marag-umon gihapon ang kalangitan. Busa pa himangno sa mga otoridad ngadto sa mga Davaoenyo mabili nga magbinantayon sa lakat sa panahon ug maminaw sa mga abiso gikan sa mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sab mo, Argil Relator. Mga kapuso, mag-igmat kita kay posible gihapon ang mga pagbaha tungod sa padayong pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao epekto sa shear line.
Sumala sa pag-asa, tulo ka weather systems ang makaapekto sa nasud. Lakip diha ang shear line nga nagpaulan karon sa dakong bahin sa Visayas ug Mindanao. Samtang padayon ang epekto sa amihan ug easterlies sa Luzon ug wang bahin sa Visayas. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon, ilabi na ang Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen kung asa heavy to intense rains ang masinati. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide, mga kapuso. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Apektado ang pipila ka mga motorista sa General Santos City. Human mibabag sa kadalanan ang natumba nga usa ka punuan sa kahoy. Ambulant vendor nga anaa sa tungod ni ini, swerteng nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakuglot ang dagan sa trapiko human mibabag sa kadalanan ang natumba nga punuan sa Nara sa J. Catolico Street, Barangay Lagaw, General Santos City, banda 6:30 sa buntag adlong Biyernes. Hinuon walay angol sa itabo apan hapit kuno matumbahan niini ang usa ka ambulant vendor nga anaa sa tungod sa maong punuan. Ang pagtumba sa kahoy sir mga alas 6:30 sa buntag. Yan ako sa tungod. Tingala kung siya nagdaguok sa ilalong ba. Kahoy din natumba. Nya usapod pasalamat ko sa Ginoo nga gilikay po ko nagtabangan ko niya. Sumala pa, katumbaho nagyud daw ang maong punuan. Lata na ang punuan boss. Sir, lata na. Hinuon gilayong nagpaygayon og clearing operation ang City Engineering Office, Public Safety Office ug barangay. Mibalik ra sa normal ang dagan sa trapiko. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka iro ang nalanag human nakakaon matud pa sa gidulaang baki sa Tupi, South Cotabato. Samtang usa ka matang sa bitinsab ang gidako human kini misulod sa usa ka panimalay sa Pulumulok sa maong probinsya. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gipakaon og asukar, dayon giatagan og cardiopulmonary resuscitation. Kining iro diyang napalgan nga nagluya sa Barangay Crossing Rubber, Tupi, South Cotabato, Huwebes sa gabii. Joy. Nabigla na lang kami na na yung nangingisa yung aso. Tapos bumubula na yung bunganga niya. Tapos hindi na halos makahinga. Kaya na-shock yung anak ko. Ginawa niya, gipump niya. Dugang sa first aid, gihugasan sab kuno nila ang baba sa iro subay sa tips nga na-search sa internet. Dayon gipainom og dextrose powder. Taod-taod, daw nabalik ang kusog ni ini og ana-ana sa maayong kahimtang. Matod sa tagiya, sospek sa pagkalanag sa ilang 2 ka tuig nga Maltese dog, mao ang gidulaan matud pa niini nga baki. Yung hapon, meron siyang nilalaro na na palaka. Tapos parang namatay na yung palaka. Siguro na nakain niya tapos doon nagsimula. Usually, ang common talaga dito sa lugar natin is yung cane toads. And kahit mga other toads, frog species, ang defense mechanism kasi nila is mag-secrete ng toxin sa kanilang skin. So may gland yan sila. Doon ang kuhan. So pag ma-ingest na yan siya ng dog, dyan na sila mapupoison. Ang gland nila usually makikita siya sa side ng ulo. Dugang sa City Vet, dakong tabang sab isip first aid ang pagpakaon og egg white una dadon sa mga veterinary clinic alang sa padayong pagpatambal. Kasi egg white coats the stomach. Pag ganun na-coat ang stomach ng egg white, bali kung madedelay ang eye absorption ng poison. Samtang sa Pulumulok, South Cotabato, palisuray sab ang pagdakop ni ining residente sa usa ka matang sabitin sa gawas sa usa ka balay sa Barangay Cannery adlang Huwebes. Gumikan kay Idlas, may pasok pa kini sa payong og diyang na corner na. Danlog. Nakabuhi gihapon kay Danlog. Apan taod-taod, gamit ang kahoy nadakpan gihapon. Matud sa nagdakop nga si Lidio Pagdato, ang maong bitin. Una kunong nabantayan sa iyang inatimang iro. Ang maong mananap nakatagda kunong buhian sa usa ka creek. Ginasuta pa kung unsa kini nga klase sa bitin. Matud sa mga veterinarian, usa sa mga hinungdan nganong manggawas ang mga mananap
Mao ang mangita og luwas nga kapuy-an, pagkaon, lakip na sab mangita og kamate ni ini. Angay gyapon kining protektahan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mibabag ang prosekusyon sa hangyo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili mo tambong sa hearing sa confirmation of charges sa iyang kaso sa International Criminal Court. Sa tubag nga gipadala sa prosekusyon sa hangyo sa defense nga giwave ni FPRRD ang iyang katungod nga motambong sa confirmation of charges, dili matud pa makadesisyon si FPRRD sa iyang kaugalingong kabubuton lang sanglit ang pre-trial chamber 1 ra ang mahimong makadesisyon ni ini kung dili mo tambong ang akusado ug ubos lamang sa talagsaon nga mga sitwasyon. Luyo nga gisulti ni FPRRD nga tigulang na siya, gikapoy og luya na ug dali ra makalimot, gibarugan sa prosekusyon nga fit, competent ug physically and mentally able si FPRRD. Busag gihangyo sa prosekusyon nga ibasura sa ICC chamber ang hangyo nga dili mo tambong si FPRRD sa mga hearing. Wala matud pay reasonable cause nga dili personal nga motambong si FPRRD sa korte sa confirmation hearing. Una nang gisulti ni FPRRD nga nang hinaot siya nga respetuhon sa ICC ang iyang kalinaw sulod sa prisuan kung asa siya gibutang sa ICC. Sa February 23 hangtod 27 nakatakda ang confirmation of charges. Ginakuhaan pa og pahayag ang kampo ni FPRRD. Nahimong family affair ang NBA All-Star Weekend sa Los Angeles, California sa pagsalmot sa Filipino-American players ug magsuon nga Dylan Harper ug Ron Harper Jr. Ani report. Mas giatangan ng NBA All-Star Weekend sa pagsalmot sa usa sa mga pinakaprominenteng pamilya sa basketball, ang Harper family. Ang mag-amahan nga NBA legend Ron Harper ug magsuon nga Dylan ug Ron Harper Jr. present ug aktibo sa All-Star Friday ug Saturday. Sumala sa kinamagulangan nga si Ron, panagsara daw sa ilang pamilya ang susamang oportunidad. I knew I was going to be here already for the Rising Stars game, so it was just going to be a great opportunity to create some lifelong memories with family. We want to make it out to the Philippines for sure, but the whole continent of Asia, they love basketball, so we'd love to show them some love back. Apan ang pinaka-proud daw ang ilang inahan nga Filipino-American nga si Maria Harper, nga usa sa ilang mga unang mentor ug coach sa basketball. She's been a pivotal point in every step of me and my brother's career, so we're just extremely grateful for her. We are very in touch with our Filipino side. My mom and my dad and my three sisters have been a really big part of my children's lives. Sa All-Star Saturday, nahimong kabahin sila Ron Jr., Ron Sr. ug Dylan sa Shooting Stars event. Wa man makadaog apan mahinungdanon daw kini kanila. It was probably a big thing for my two sons, and so I'm happy to be here. Love to play, continue to be that guy that you was when you was growing up, and stay in the hoop gym and just try to improve every day. I mean, value probably just stay grounded, stay humble, and throughout this process, just remember where you came from, and just being grounded, like I just said. Yeah, I feel like it taught us a lot about hard work, a lot about dedication, and always tell us if we want to have dreams, if we want to play in the NBA, like we got to show them, we got to prove it. So. Ug bisan nagsugod pa lang sa NBA, nabati sa duha ang suporta sa mga Pinoy sa tibuok kalibutan. I know that the game is worldwide, and the reach in the Philippines is amazing and it's great, and we appreciate all the support out there. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Usa ka uyuan ang gikalingawan karon kay dunay gihimo tunga-tunga sa pakig-inom. Kung doon na mo'y barkada nga mahiligon nga muikya sa inom, sa Lian, Batangas, usa ka uyuan ang kalit nawala sa tunga sa pakig-inom. Saysay ni Hughes Cooper Maynard sa Biniano, homecoming ug despedida sa iyang uyuan gikan sa Canada ug nagparty sila ug syempre dili mawala ang inom. Apan ang wala nila namatikdan, kalit daw nawala si Angkol. Hapon daw sila nagsugod og inom ug alas 8 o alas 9 na sa gabi migawas na ang kasiaw ni Angkol. Ganahan gyud daw kini og mga aktibidad sa dagat. Dihang nahubog matud pa, nawala kini og human sa 15 minutos. Nakita na lang nila kini nga nagkayak. Maayo daw kay okay
lalaki ra si Angkol. Luwasab kining nakabalik sa baybayon og dayon ang kalingawan. Paymang mga kapuso nga dili sundugon ang gihimo ni Angkol. Sigurohon pod ang seguridad sa matag usa matag dunay kalingawan. Gitinguha sa Provincial Government of Davao Oriental ang katumanan sa Local Public Transport Route Plan sa probinsya. Sa pahayag nga gipagawa sa Provincial Government nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, padayon ang ilang pakig-alayon sa LTFRB 11 alang sa modernized routes, pagpalambo sa accessibility, luwas ug epesyente nga pampublikong transportasyon ug alang sa mas hugot nga implementasyon sa balaod. Gilaraw sab sa probinsya ang pagtukod og LTFRB Extension Office aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa buhatan ngadto sa mga operator ug mga commuters sa probinsya. Nang hinaot ang panggamhanan nga pinaagi niini mas mapalambo ang transportasyon ug serbisyo alang sa katawhan sa Davao Oriental. Kapin 16 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nasakmit gikan sa duha ka mga bangka sa kadagatan sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Duha ka mga lalaking tripulante gidakop. Ana sa 280 ka karton sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad atol sa gipahigayong Maritime Patrol nga gipangunahan sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company kauban ang ubang PNP unit sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City pasado alas 11 Lunes sa gabi. Mukantidad kini sa kapin 16 million pesos. Matod sa PNP nga sa maong operasyon, ang unang bangka nga ilang naharang dunay kargang kontrabando sa maong smuggled item. Duha ka mga lalaking tripulante niini ang giling gidakop gumikan sa walay igong dokumento nga gipakita. Apan sa padayong inspeksyon, laing bangka sab ang nakita sa maong lugar nga giabandona nga duna say mga kargang smuggled nga sigarilyo. Ang maong mga nasakmit ka kontrabando lakip mga bangka gitunol na sa Bureau of Customs alang sa saktong disposisyon. Gikusudian na sabang mao mga dinakpan sa Zamboanga City Police Station 11 nga posibleng mag-atubang og kasong may kalabutan sa anti-smuggling ug ginakuhaan pa kini og pahayag. Sobra 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa PNP sa managlahing bypass operation sa Cagayan de Oro City ug Iligan City. Duha ka high-valued individuals na sikop. Naka-alerto si Cyril Chavez. Arestado sa bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang 36 anyos nga lalaki kinsa residente sa Zone 11-A, Barangay Sihayon, Taguluan, Misamis Oriental atol sa operasyon sa Barangay Bunbun, Cagayan de Oro City adlawng Martes. Na-recover gikan kaniya ang gituhang shabu nga mobalor sa 110 grams o kapin 748,000 pesos. Matod pa, napriso na kaniadto ang suspect tungod sa droga apan mibalik gyapon sa illegal nga aktibidad. Sa iyahang paglaya, ang iyahan na pong transaksyon since last year no as to the monitoring gihatag kanato is dinha na sa Barangay Bunbon tungod kay wala man kay kaila niya dinha. So dinha na ang iyang transaksyon. Sa Iligan City, dakpan sa operasyon sa City Drug Enforcement Unit ang 43 anyos nga lalaking suspect kinsa residente sa Proc 13 Barangay Palao. Nakuhaan kini og 100 grams sa shabu nga mobalor sa kapin 680,000 pesos. Matod pa, kini ang unang higayon nga nadakpan ang suspect o gibutag niya nga gikan Marawi City ang iyang supply sa droga. But that is just still subject for validation no, sa ato ang kapulisan. Diin adunay usa ka individual, allegedly adunay individual nga katod ni ana ngadto kaniya. Wala pa'y pahayag ang mga suspect kinsa magatubang o kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagpahigayon og public consultation kalabot sa proposed anti-dynasty bill nga iduso sa Senado. Ani report. Kauban ang civil society group, business sector ug academe nagpahigayon og public hearing and consultation si Senate Committee Chair on Electoral Reforms, Senator Risa Hontiveros, lakip si Senator Francis Kiko Pangilinan. Tumong matud pa sa pagtapok ang pagdetermina sa mga sentimento sa publiko, ilabi na sa pagdetermina sa degree of relationship ug ang posisyon sa ipasa nga anti-dynasty bill. Isang panukalang sumusunod sa konstitusyon, dinig ang concerns ng iba't ibang sektor, inuuna ang kapakanan ng botante, at kayang aktwal na ipatupad. Dugang pa ni Senator Kiko ang co-author sa maong balaod nun nga sa kasamtangan adunay 8 ka mga bersyon
ang anti-dynasty bill sa Senado, lakip na kuno ang probisyon nga giduso ni Senator Loren Legarda. Dugang pa sa senador nga sulod sa halos 40 ka tuig, walay balaod nga magpahingpit sa anti-political dynasty nga daan na kunong nalatid sa 1987 Constitution. Kung ang prohibition ay up to the second degree, pwedeng regardless of whether you're in the Senate, in the House, Lanao Norte or Maguindanao, as long as you are related in the up to the second degree, then you can be prohibited. Sumala sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na 8 out of 10 seats sa Congress gilingkuran sa usa ka politiko nga nalakip sa usa ka political dynasty. Dugang pa nga taas gihapon ang ihap sa mga political dynasty sa Mindanao, ilabi na sa rehiyon sa BARM. Apan sumala sa Comelec 10, andam matud pa silang magpatuman sa maong balaod kung mapasa na kini. The law passed is ambivalent, may ambiguities, and prone to loopholes. Yan ang mahirap. But if the law is ironclad, foolproof, madali lang ma-implement ng Comelec. Yan ang assurance ng Comelec. We may not pass a perfect law at first, pero para sa akin, basta siya, impactful na batas. Hindi siya walang kwenta, hindi siya for compliance lang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nabulabog ang mga residente sa duwa ka magkasikbit nga barangay sa Davao City human ni ulbo ang dakong sunog sa ilang lugar niadtong miaging gabii. Ana sa kapin 20 ka magbanay ang apektado. Nakaalerto si Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining mga balay sa boundary sa barangay 37D ug barangay 76A Davao City Miyerkules sa gabii. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Dihang gideklarang fire out, tataw ang kadaghan sa mga balay nga naabo. Kasamtangang nagtinera sa gym sa barangay ang mga apektadong residente nga walay laing kasak-an. Wala, katulog naman mi, mga alas 9, gituktok naman silingan nga, nasunog daw. Paglingin ako, wala, dako na kay kalayo. Kaya mga upat ka balera magikan sa mua. Kanilang, safety lang ako mga pamilya nako. Akong amahan nga na mild stroke na po dito. Sa inisyal nga datos sa DSWD 11, ana sa 22 ka magbanay ang apektado sa sunog gikan sa barangay 37D ug 2 ka magbanay gikan sa barangay 76A. Samtang sa inisyal nga datos sa BFP, 11 ka mga balay ang naabo. Parayon ang profiling ug validation sa Davao CSWDO ug DSWD 11 sa mga apektadong residente. Nakatutok sab ang barangay sa pag-atiman sa mga panginahanglanon sa mga nasunugan. Sukad kagabi, naaman na to ang mga barangay officials. Gi-plaster na namo sila dinhi ang amuang mga modular tent, gi-ready na namo sa ilaha. Sa mga buot muhatag o ginabang sa mga apektado sa sunog, mamahimong makig-alayon sa barangay o CSWDO. Ginasuta pa sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo o kantidad sa danyos. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Miabot sa kapin 60 ka individual ang nadakpan sa managlahing illegal mining operation sa Caraga Region sulod lang sa 2 ka bulan karong tuiga. Nagpadayon ang anti-illegal mining operation sa Caraga Region. Gani karong bulana, arestado ang 6 ka individual sa usa ka large-scale illegal mining operation sa Barangay Ginhalinan sa Barobo, Surigao del Sur niadtong Pebrero 5. Lakip sa nakumpiska ang mga gamit sa pangmina sama sa dump truck, backhoe ug uban pa. Sa Bislig City sa Surigao del Sur, 6 ka tawo sab ang nadakpan. Human gireklamo kalabot illegal treasure hunting sa Barangay Tabon. Pagka Pebrero 12, ana sa 19 ka individual ang nadakpan sa illegal small-scale mining operation sa Purok 3, Barangay Danao sa Surigao City. Sumala pa, gipaundang na sa Mines and Geosciences Bureau ang maong aktibidad, una pa nahitabo ang pagronda. Sa tala sa PRO 13, miabot na sa 66 ka individual ang nasikop sa paglapas sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 o sa Republic Act No. 7076 o ang People's Small Scale Mining Act of 1991.
Gilang kuban kini sa 35 ka tawo niadtong Enero ug 31 karong bulana lakip na ang duha ka Chinese ug 4 ka Korean nationals. Misaad si Undersecretary Benjamin Acorda, ang Executive Director sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nga makig-alayon kini sa mga opisyal sa DOJ ug Immigration Bureau alang sa status ug posibleng deportation sa mga langyaw nga dalambigit sa illegal mining operation sa rehiyon. Dunay pakigbisugan si Sangre Terra Unya sa Encantadia Chronicles Sangre. Samtang duna ba'y sekreto nga mabutyag unya sa Never Say Die? Aron mabakwi ang kahayag, kinahanglang atubangon ang kaugalingong kadulom. Atubangon ni Sangre Terra ang iyang kinaiya nga maoy pakigbisugan niya unya sa Encantadia Chronicles Sangre, 8:05 p.m. pagkahuman sa 24 oras. Samtang magtinabangay sila Joey ug Andrew, ilabi pa nga dili lang si Joey ang nagapangita kang Golda. May bawan sab kaha nila nga si Diego Siparak. At ang isa Never Say Die unyang 8:55 pag PM pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Level up na ang pagtanaw o pagsubay sa inyong paboritong Kapuso programs online. Ang GMA Network mobile app mas gipanindot pa karon isip GMA Play. One tap away lang ang giatangan ninyong Kapuso shows ug newscasts. Bisan asa o bisan kanusa. Unsa man ang feel ninyong tanawon, anaa ka na sa GMA Play. Mapadrama, rom-com, balita, documentary o uban pa. Pwede sab nga dinhi na musubay sa Kapuso Stream o mag-binge watch og Asian novela ug movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung doon na kay GMA Network app, kinahanglan lang kining i-update. Pwede sab kining ma-access sa Smart TV o sa web browser. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mga kapuso, mag-amping kita kanunay.